the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. Magadoon kita sa atong buhay ng Diyos. Nga siya mag-auban ka nato. Siya mag-hatag ulit na nakaalam. Siya mag-puno sa matag-usang ka nato. Hallelujah. O Ria Baba Mahaya Sikaraya Shanti. Handaraya Sikaraya Shanti. Ria Baba Mahaya Sikaraya. Handaraya Sikaraya Shanti. O Ria Baba Mahaya Sikaraya Shanti. Ria Baba Mahaya Sikaraya. Amahan nga langit nun ani kami nga nagapasalamat sa imong higayon nga gihatag sa matag usa ka namo Ginoo nga diin kami makadaig, makasimba, makapasalamat diha kanimo Ginoo God. Lord, balaang Espiritu Ginoo God, ikaw ang Diyos nga magapadayon, nga magapuno sa matag usa ka namo. Ikaw ang Diyos nga magapadala Ginoo God sa imong mga kaanakan Ginoo Lord God. Nga diin kami Ginoo God, hallelujah, imong pagatigungon dili Ginoo God sa balay alam ko anan. Kabuli kami Ginoo God sa imong amigibuo bisan pa Ginoo, hallelujah, sa imong pagpasaylo, paghinlo sa tanan namong mga kalapasan, sa among mga binuhatan, sa among mga sinultian, sa among mga una-una. Ginoo Lord, ang binatugyan o binapasalamatan diya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Anong dahil na ang tuloy na Diyos? Gagawa sa bigat sa salat, gagawa sa bigat sa kapiling, gagawa sa bigat sa lubos,
salamat Ginoo God sa imong grasya nga dili ikaw ang Dios nga naghatag kanang gayon nga kami makapasalamat, makadayon, makasimba diha kanimo nga dili imong gidawat nga sama sa ukod nga insenso Ginoo God ang among mga pagdayon ug iligtaran among minagtugyan ug ginapasalamatan diha lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maayong gabi sa akong tanan, o maayong gabi po sa mga kaisunan nato nga nag-tune in online. So sa ako ang mga regular announcements. Every Wednesday is our midweek service. Mag-start ito 6:30 in the evening. So we encourage everyone to please come and join us. Dili sa ako maray alam po ay na we encourage everyone to be part. No, dili sa ako Wednesday nga fellowship. No, kaya pwede man ta maka-ask, no, pwede ta maka-give sa ako insight after the exhortation. And every Friday is our prayer meeting. Mag-start po dito 6:30 in the evening. So we encourage everyone church na maging part na niya to every Friday na prayer meeting. So kung namin gusto kayo pa-angkor, mga prayer items, no, pwede po din message personal si Pastor Cynthia or sa tuan GC nga messenger kung sa man yung mga gusto kayo pwede doon sa mga prayer items. So encourage everyone, especially sa mga kabataan, no, nga mag-add ko din sa ito para po anan. So sa mga additional announcement, no, we will start to pray para sa ato ang coming international convention, especially para sa ato ang retreat. No, so we encourage everyone, no, sa mga kaisunan nato nga magpa-register na po sa ato ang retreat. So let's start to pray for that nga maging successful, no, kaya kabuluhan po, no, kay para manadya sa ato ang muling na Diyos. So tonight, no, let's prepare ourselves, no, let's prepare our heart, our mind, to our ball pens and Bibles, no, to hear the word of God. Pinagi sa to ang hear, faithful, beautiful, and above all graceful yan ang sa Ginoo, no, Sister Cindy Palamo. Salamat Sister Chantel. Ayun gabi usap, no, sa atong mga kaisunan na naadari sa balay ng kuhanan. So may gabi po sa atong mga viewers sa atong Facebook Live tonight. So dalay ko na Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi o nagpasalamat ako diha sa atong Gil Pastor Cynthia Barzales sa iyang igayon ni iyang gihatag kanako to share sa pulong sa Ginoo, and it's an great privilege, no, to speak the word of God. So tonight, I believe na excited ang tanan. Excited ba ang tanan? Amen. Hallelujah. So atong pagabihan ang ato ang mga Bible, mga kaisunan. Pagabihan na to diha sa book of Proverbs, chapter 29, verse 23. Hallelujah. So ako pagkabasahon sa Bisaya version. So akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog, sa pagpakita, sa pagtahod diha sa pulong sa Ginoo. So pwede niyo pagkabasahon sa ilo mga kaisunan. Proverbs chapter 29, verse 23. Ang garbo makabukan sa tao, apan ang mapausanon tahuron. Amen. Mag-aampo kita. Our most precious Heavenly Father, Lord, thank you, Father God, for your goodness, Ginoo, loving kindness, and your faithfulness, Ginoo, sa matag usap, Father God. Lord, salamat, Lord, sa kanang kayo na itihatag sa matag usap ka na mo, Father God, na kami, Ginoo, makatuon sa imong mga pulong, O Diyos. Lord, salamat, Lord, na ikaw, Ginoo, mag-aupan, Ginoo, karong gabi sa amo ang Bible study, Father God. Ikaw, Lord, mag-prepare sa among mga kasing-kasing, o tagay kami, Ginoo, gagitong kaalam, Father God, even the understanding, Father God, na ikaw, O Diyos, magkahatag, O Lord, o kanang revelation sa matag usap, Father God, o ikaw, Ginoo, magabatayon, mag-minister sa matag usap ka na mo, Father God. And Lord, ikaw po, O Diyos, mag-bless, Ginoo, sa among mga kaisunan, Ginoo, na nag-tune sa among Facebook Live tonight. Ikaw, Ginoo, hallelujah, magatapos din kanila sa imong hanginin
dugo, Father God. And Lord, Ikaw o Diyos, mag-bless Ginoo sa imong alagad karong gabi, Ginoo. Lord, kabuni ako o Diyos sa imong hangining dugo, na Ikaw lamang Ginoong Jesus ang ay namakitaan sa akong kinabuhi, Father God. Lord, salamat Lord, na Ikaw Lord, mag-anoint ka na ako, Father God. Bless my mouth, Father God, na mga pulong na mugawa diri, Father God. Lord, kani Lord, ikan kay hakalim mo o Diyos, so Ikaw Lord, maghahatag o authority and power, Father God. Lord, akong kina-acknowledge sa akong kaugalingon, Lord, na wadoy ko'y magbuhat, Ginoo, pinaagi sa akong kaalam, Father God. But Lord, thank you, Father God, pinaagi sa imong grasya, Ginoo, Ikaw, Ginoo, magabatayon, O Diyos, maghahatag, Ginoo, ng itong kaalam sa mata sa kanako, Father God. O kanitanan, among ginaampo, diha kanimo, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. So, salamat, no? Sa tanan, no? Magaling ko sa tanan. So, karon mga kaisunan, no? Tanaw kita diri, magatuon kita diri sa Book of Proverbs, chapter 29, verse 23. No, so, in every generation, mga kaisunan, no, naatay ka ng gusto maabot sa atong mga kinabuhi. Amen? No, upan ka na to, nanita, pinaagi sa power, no, kanang power na naari kanimo aming kalibutan. No, upan, nanita sila pinaagi sa ilang mga wealth, no, ilang mga resources, mga kaigsuunan. O, ang upan, no, nanita through recognition. Apan, ang pulong sa Ginoo karon mga kaigsuunan, no, naghatag og different road, no, how to kanang ang unsa man jud ang greatness, ang true greatness sa atong mga kinabuhi. So in the Proverbs tells us, no, in chapter 29 verse 23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble's spirit. So ang pride and humility, mga kaisuunan, dili lamang kana kinaiya, no? Or not just attitude na naaliha kanimo. No, kini, no, naay kanang magkalaylaing direksyon sa atong mga kinabuhi. No, ang usa magalis into distraction, ug ang usa magalis into blessing. So asa man kadiha nadalan, mga kaisuunan. So in these Proverbs, mga kaisuunan, no, us kana kabalo naman duta na kanang Book of Proverbs, no, kanang collection ni siya, no, sa wisdom, no, diha ni King Solomon. So si King Solomon usa siya ka wisest man, no, katong panahon na until now, mga kaisuunan. So in the Book of Proverbs naani siya 31 ka chapter, no, and anapos siya 915 verses. So, pagkala ko ganyan mo 31 chapter, so nag-represent sa ato ang daily life sa ato mga kinabuhi. No? Nagahatag og kanang guidance sa matag usa kanato. So, in the life of ni King Solomon, sa iyang paghari before, mga kaisuunan, iyang nakita mismo kung giunsa, no, ang kanilang mga tawhanon na naayarbo sa ilang kaugalingon. Iyang nakita, no, na ang mga hari, no, even the nation o ang mga kinabuhi katong mga panahon na naay kanang pride, no, kanang naay kanang distraction sa ilang mga kinabuhi. Naay ang ending, no, naay distraction diha kanila. Apa, nakita po ni King Solomon, no, na kung unsa ang kanang mahitabo sa usa ka tawo na naay humility or pagpaubos diha sa iyang kaugalingon. Dito niya nakita, na witness unsa ang pabor na gihatag sa Ginoo and ang pag-honor sa Ginoo diha kanila, that the Lord will lift up them diha sa mata sa Ginoo. So karon mga kaisunan karong gabi, in the Book of Proverbs chapter 29 verse 23, naay upat ka mensahe, no, diri sa praise na ni. So praise atong tanawon, no. Una, pride is a silent destroyer. Amen. No, in the
Book of Proverbs, chapter 16, verse 18. Ingon diha, ako basahon sa Bisaya version. Ang garbo mosampot sa kalaglagan ug ang pagkapamahitason ngadto sa pagkapukan. Amen. So pride is a silent destroyer. Usahay, dili ka makabantay. No, or ka ng invisible, sama sa pag-iingon ni Sister Len itong last Sunday na mga devotion. No, ka ng invisible enemies. No, invisible weapons no, na mo-atake diha kanimo. So pride is a silent destroyer sa atong mga kinabuhi. Pride blinds us to our weakness. Amen. No? Ang pride nag-whisper kanimo, nag-ahung-hung kanato that you can do all things without God diha sa imong kinabuhi. No? So, diha, no? Kana, ang pride, iya kina-close ang dalunggan no, sa isig sa tao. No? Close the ears to correct. No? Dili mo dawat o correction diha sa iyang kinabuhi. Until mugahi ang iyang kasing-kasing diha sa ubang tao. Amen? So daghan, no, daghan yun ang nangahulog, kumbaga nag-trap, no, diri sa skin, no, sa kaaway. Uban, no, tungod sa ilang leadership na ay pride sa ilang kaugalingon. Tanaw nila they are righteous. No? Kaya na ako ni. Ako na good ni. No? Kung wala ko, dili nila ni kaya. Kung wala ko, dili ni siya mahitabo. No? Even in the ministry. No? Sama sa tong last Sunday na preach ni Pastor Chito. No? Usahay, we are physically unconscious. No? Physically, anaata dali sa church. Physically, we are busy doing the ministry. But inside of your heart, imong ginaangkon ang tanang credit. No? Wala mo ginapasalamatan diha sa Ginoo. No? Even in our family life, na ay pride. No? Even the marriage life, no? Na ay ma-encounter ng mga kalailahing pride. No? Even the husband and the wife. Isa man si wife mag-submit sa husband, pero lahi naman. No, ang husband submit sa wife. So, nag-good yung pagkawa. No, so, ito ang good. No, ang pride, no, even in the family. No, bisan pa, no, sa kanang kalailahi sa status sa atong mga kinabuhi. Maka-encounter duta inaani na attitude sa ato ang kinabuhi. No? Apan, be watchful mga kaisunan. No? Kani nahitabo dito sa mga tao na ilang gi-allow ang pride to consume their heart, their lives, ilang kinabuhi. No? Wala sila nakabantay. No? Kay tungod, kung sa kanino ito ganyan, pride is a silent destroyer. No, nagsugod lang na siya diha, ginagmay simple lang na butang. No? But later on, no, kanang, sana, di ko na, nidugang-dugang na siya. Until niut-ut na, no, ang pride sa imong kaugalingon. Then, may, bisa ng pulong sa inyo nag-ingon, no, ng pride, no, naasay ka na, kumbaga mamuga siya sa atua, o magapamunga po siya sa atua. No? Ingon dito sa may Proverbs, no, that bitterness like a cancer na muot-ot sa ato ang mga tukuran. Di ba, ang cancer, hindi man ka makabantay na stage 4 na siya. Di ba, dihan na mo mabawaan na stage 4 na siya kung naana kay physically na dinabati, naanay mga signs and symptoms na makita. No, same po ang pride sa ato ang mga kaisunan. Do not allow the pride consume your heart, consume your mind, mga kaisunan. And, ikaduha,
Humility is the foundation of true greatness. Amen. Now, in the book of James, chapter 4, verse 10, ingon diha, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amen. Humble yourself diha kay Lord. Biblically, humility is not weakness. Amen? Dili weakness ang pagpaubos nato sa atong kaugalingon. In every situation na atong ginatubang. Ang feeling nato injustice, unfair man ang sitwasyon na atong ginatubang, that is not the weakness. But kana nagpamatuod ka nato that God is in control sa atong kinabuhi. He is the source of our strength sa atong mga kinabuhi. Amen? Amen. So, kani mga kaisuunan nagapakita sa ato that we must depend them to the Lord. Amen. No, without Lord sa atong kinabuhi, we cannot do nothing. Sama sa itong everything minus Jesus equals nothing. So without Jesus sa atong kinabuhi, we cannot do nothing. Sa unsa man nato pagkalikay-likay sa atong emotion, pag-hide sa atong emotion towards others, God will expose that. And be watchful. No, kay tagaan mo si Satan o kanang entry point to destroy you. Amen? No? So remember mga kaisuunan that humility is the foundation of true greatness. Kadtong muyukbo sa atubangan sa Ginoo. That the Lord will lift us in the due time sa ato ang kinabuhi. And ikatulo, God defends the humble. Amen. God defends the humble. In the book of 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6, ang sayo dito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ingon niya sa 6, humble yourself therefore under the mighty hand of God that He may exalt you in the due time. Amen. So ayaw kung mga kaisunan, kung nagpaubos man ka karon, remember that God will defend you. Amen? And God is so gracious and merciful sa atong mga kinabuhi. Dili ta pasagdan sa Ginoo that the pride will be kanang atake sa atong kinabuhi. No? Remember that ang pride usa sa mga greatest weapon sa enemy sa atong kinabuhi. Amen? Mao gani gilaglag, mao gani nakasala. No, ang sa anghel dito sa heaven kay tungod gusto niya may sama siya dito kay Lord. So, walk humble diha sa tubangan sa Ginoo. And God Himself becomes our defender. Amen? Kung mga sa sitwasyon na kaluluoy na ayaw ka, but remember that God is your defender. Naa ang Ginoo to defend you. Dili na to kinahanglan makipag-away for our own recognition. Para ma-recognize lang ang imong good works. Remember, no, nakakita ang Ginoo ana. And si Lord na ay prepared na mga crown diha kanimo. Amen? And ikaupat, the greatest example of humility is Jesus Christ. No? In book of Philippians chapter 2 verse 5 to 8. No? Jesus is the good example of the humility. No? Jesus is a holy God. Apan iyang gipili, no, na siya maging tao and He died on the cross.
Amen? Imagine na nato no, sa itong mga ministry ni Jesus Christ na daghan kaayo ang nag-oppose diha kaniya. But still, Jesus Christ showed humility. Walay exemption. Jesus showed humility in everybody. Remember, dito sa life ni Tadeus, the tax collector, Jesus showed humility. And remember, kung sa libuhat sa mga Pariseo, no? Nakita nila si Jesus ang sulod dito sa balay sa usa ka masasala. No? Nasuko sila, ila bang di-question si Lord na, ano kung sulod man kaniha sa makasasala? No? Remember that God, show us to be humble sa atong mga kinabuhi. Diha sa atubangan sa Ginoo and humble ourselves in every situation. Ang iyahang pagpaubos nagdala og kaluwasan kanato. Amen? Nagdala og kaluwasan sa kalibutan ug ang iyang kahimayaan karon labaw sa tanan ngalan. His name is above all every name sa ato ang kinabuhi. That Jesus Christ is the greatest example of humility kanato. So kung kita mo angkol na kita tagasulod ni Jesus, so we must follow the path of the Lord. We must humble ourselves diha sa Ginoo. We must show love to others. Amen? So remember mga kaisunan that pride always pull us down. Iyan yung kabirahon hantod, muad ka nang mahulog ka. Mawala ka sa pasing, mawala ka diya sa kamot sa Ginoo. But humility will always lift up us in the God's eyes. Amen? So if you want true greatness, mga kaisunan, piliyon nato ang lakaw diha sa Ginoo. Choose to be humble all the time. Amen? Kung wala akong kabalo mga kaisunan, kung unsa man ang situation na imong giatubang karon, kung unsa man ang naa sa imong kasing-kasing karon gabiuna, but the Lord reminds us, be humble all the time. Show love to others. Humble yourself diha sa tubangan sa Ginoo. Serve without seeking recognition. Amen? Continue to work in the Lord. Bisan wa ka may nakakita kanimo. Bisan wa may nakarecognize sa imong good works, sa imong mga buhat. Continue to work in the Lord. Remember that the Lord sees all your work done diha kaniya. And love without demanding anything in return. Amen? Show love na dili ka nang gihugman nimo ang usa ka tawo kay tungod na akay gusto makuha niya kaniya. Show love na wala ka nag-expect in return diha. Amen? No? Kaya ang atong paghigugma sa atong isig ka tao, mao ka nang hitudlo sa ato sa Ginoo. The one of the greatest commandment that the Lord command to us. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemy as you love yourself. Love the people you hate as you love yourself. Amen? So maglakaw kita tubangan sa Diyos and He will honor you in His time. Karon dili man nato masabtan nganong ingan ka nang kinahanglan nato magpaubos in every situation sa atong mga kinabuhi. But remember, in due time, in the perfect time sa Ginoo,
He will honor and lift up us. Amen? And naghahatag kini mga kaigsuonan o reminders sa ato no na ang dalan paingon diha sa inharian sa Dios kanunay magsugod pinaagi sa pagyumpo sa tubangan kaniya. Remember diri sa kalibutan ko naman galing president usa man ginabuhat sa iyang mga cabinet members muyumpo magaling sa tubangan diha sa leaders. How come sa ato ang Ginoo that He is the King of all kings and the Lord of all lords sa atong kinabuhi? We must bow down ourselves and humble diha sa atubangan sa Ginoo. Amen? So remember mga kaisuunan that the pride is the greatest, one of the greatest weapon of enemy sa atong kinabuhi. No? Magahatag kini o ka ng pagguba sa matag usa ka nato. Nasama dito sa ingon ako kanya that pride is a silent destroyer sa atong kinabuhi. So be watchful and guard your heart. Don't allow this pride to consume, to penetrate your heart, to corrupt your mind, and to affect your love sa matag usa. No? Enemies can use to bring down people. Tungod aning pride. Destroy people and iyang ginampugan what is the purpose nimo sa kinabuhi. And He will prevent you na dili ka mo kanang dili maging intimate ang imong relationship diha kay Lord. No? So, nakoy itulog sa inyong tulog kadi. No? Nakani ka ng maghatag o ka ng reminders sa matag usang kanato. First thing is distraction. No? You can very gifted. Oh, may talent ka, smart ka, naa kay resources, tanan naa. Apan, kung wala kay focus, you cannot achieve your goal. Goal na kung unsa ang plano sa Ginoo kanimo. No, dili ka na mag-matter sa time, but mag-matter na sa attention. Unsa ang attention na ihatag di mo diha kay Lord. No? So, kanina nagpa-remind ka na to that ato ang tanggalon na itong mga butang na kanang dili, kumbaga, first things first sa atong kinabuhi. That we value unsa ang kanang makapahimaya diha sa Ginoo. Amen? No, our greatest asset is not time, but our attention. Isa pa ang pangalan yung attention niya kay Lord. How is your relationship niya kay Lord? Amen? Kung gusto nimo mong abot ka ng plano sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, tanggalon nimo ka ng mga distraction na naa sa imong kinabuhi. Amen. Unsa man ang distraction sa mga student, unsa man ang distraction sa ilaha? No? Maybe cellphone, gadget, mao na distraction. No? Hindi, kanang ingani na generation. No? Technology, mao na distraction. No? Imbis na bubasa sa Bible, mag-mobile games ako. Amen. No? Imbis na mag-pray ko, matanaw sa akong Korean novela. Nalagatan din ang series. No? Mga 2 days siguro mo tanaway. Walay tulog-tulog. No? No? So, ingana ang kanang pag-distract sa enemy sa imuha. No? Mawala ang imong atensyon, ang imong focus. No? Hindi daw rin si ate. No? Sa mga pananite ka na karoon lang na generation.
no, Korean novela, so ka ng mga Wattpad, ng mga story, no? So, put away, no, ka ng mga lizard things na naari ha kanimo and focus on the one thing God wants you to do. Unsa ba isa ka butang na gusto na ipabuhat sa Ginoo kanimo? No? Gusto na ako mubasa o ba? Gusto na ako makailangan ako more si Jesus. So, naatay mga techniques and strategy. No? So, katong time na itanaw ni mo ang Korean novela or kanang idula ni mo, spend na lang ni mo to read the Word of God. Spend na lang ni mo to pag-ampol iha kay Lord. Amen? And ikaduhang din, unsang verse? Distraction. Ikaduha, discouragement. No? So, be watchful and vigilant tayo ngani. Guard your heart, mga kaisunan. Naamang kay gifts sa imuhang pinabuhi, unsa man ang goals nimo, talents nimo, connection nimo. Apan, the moment na imong i-allow ang poison of discouragement diha kanimo to enter your heart, ang tanan nimong paglaom will began. Amen. Di ba? Ang imong paglaom, kung nakay discouragement, hopeless na ka. Amen? No, kung makabati ka discouragement, poison, kumbaga ginapoison niya ang imo ang heart. Na dapat ma-encourage ka. But the discouragement poison your heart, your mind. Amen? You will not be able to continue in your journey. Isa sa ito mga ministry. No? Makabati na ng discouragement. No? Ganang, pili na mo ba nagitaw-tawag na ka? No? May mga panahon that you are alone. Pili mo ba ng, so, may no? Makabati na discouragement. Upon, do not allow discouragement poison your heart. Yes, makabati ta ani, but surrender everything to the Lord. Do not allow the enemies to poison your heart. Amen? You need to stop waiting for motivation. Kabati na galing ng discouragement, ipangga pa nimo, ipa-overnight pa nimo diha sa imong kasing-kasing, kay gusto nimo magbulat na naay mag-motivate sa imo ha. Una man. Una, nadayon na nakanoon. No? Na-discourage na kanoon. No? Stop waiting to motivate for encouragement from others. Dapat imong matun-an na imong kaugalingon mismo ang imong i-encourage. Amen? I-encourage nimo, idasig nimo imong kaugalingon. Na kung unsa man na ng mga discouragement ang imong na-encounter, surrender lang nato diha kay Lord. Amen? And ikatulo na din, disconnection. Mauna ni ang, kumbaga, crucial na kaayo. Ngayon na naanay distraction, no? Wala na kay focus, na-discourage pa dyan ka, nawala, nakasapasing, na-disconnect na kaliha sa kamot sa Ginoo. The disconnection. Sama sa itong giingon ni Paul, na katong power na saksakan. Di ba? Kung dili ko siya masaksak sa socket, walay pulot ang charger. Same po sa tua, if we disconnect to the Lord, we are useless. Powerless. Wag yun tayo mabuhat kung wala ang Ginoo if we disconnect diha kaniya. No? So, ang atong kinabuhi, i-design kini to believe diha sa Ginoo. Manginabuhi kauban ang Ginoo. And nagahatag ng reminders sa ato ang mga kaisuunan that you need to be surrounded by a godly influence. Godly people na makahatag
Huwag ka nang kadasig kanimo. That He will bring you gikan sa kanang one bar na lang ang battery sa imong cellphone. Unya, you need to connect to others to give you kanang encouragement. Pagdasig diha kanimo. You need to surround yourself with the right environment. Amen? Unya kay na-distract na ka, wala ka sa focus, na-discourage pa ka, unya, na wrong place pa yun ka, hindi na-disconnect na ka. So, surround yourself. No, ato na diha sa Ginoo. Ato ta sa atong mga pastors, sa atong mga leaders, ato ta din sa church. Connect your life diha sa Ginoo. That will help you, support you, push you to do what God wants you to do. Amen. No? Ato ta diha sa Ginoo. Basa ta diha sa iyang pulong. No, kay ang pulong sa Ginoo. No, usaman kini o kanang pagtubag sa Ginoo sa atoa. Ask the Holy Spirit to guide you, to comfort your heart. Amen? So this evening, mga kaisunan, no, ang pulong sa Ginoo nagpa-remind ka nato that humility over pride. Amen? No, we must be humble ourselves diha sa atubangan sa Ginoo. No matter what man ang situation na imong giatubang karon, injustice man, unfair man, or unsa man na sitwasyon na feeling nimo kanang dilaw-daog na ka, stay humble diha sa tubangan sa Ginoo. Remember that God is our defender in every situation. God is our rescuer in every situation atong pag-atubangon. And don't allow this pride sa ato ang mga kinabuhi to penetrate, to destroy us. Remember that this is a silent destroyer sa atong kinabuhi. No? Guard your heart and be vigilant in the scheme of enemies sa atong kinabuhi. So, dalayton ang Ginoo sa iyang mga pulong na iyang ipadayag sa matag usa ka nato. And since mauman kini atong Bible study, mga kaisuunan, welcome ang tanan sa pag-share sa ilahang mga insight, reflection, wala pa mo'y kadugang sa ato ang pulong karong gabi na makita sa Proverbs chapter 29 verse 23. So to God be all the glory. Amen. Si Ate Leia kay tanawod siya. Amen. Good evening, everybody. Kaning pride na ni, no? Isod ko pagtangtang. Isod ko pagtangtang before na sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, ano ba ito, Lord? Na nahirapan ako. Since I started with my husband's first husband niya, grabe ang taas ng pride niya. Almost. Hindi ko kayang kaputon, hindi ko kayang luhod. Sabi ko, sana ako papunta, Lord. But then, it takes me 1 year na makita ko kung paano mag-work si Lord sa akin. Then, sabi ko, it all started again na ibigay ko, i-focus ko. Kasi, ang sa ako is sana tangtangon tanan and kambyuhan sa yung mga pagpaubos lagi. And
pag makampot nimo ang butang na inana ihatag sa inyong sa Ginoo. Wow! Ang ganda ng pakiramdam. Whatever ang naa sa sulod sa balay, I never mind sa kanila. Ang sa mindset ko is nandoon si Lord. Nandoon si Lord na mag-ano sa ilaha, proseso sa kanila. And pasalamat po ko sa Ginoo and everything. Basta hindi ko na kaya. There's somebody na pinaduulan ako to pray for me. Thank you. Amen. Praise God, no. Glory to God, no, for the word tonight, no. Importante yun nga ma-dissolve ni spirit of pride, no, sa matag-usapan nato. Kaya kung dili siya matangtang, no, it's either kanang kita ang matanggal diha sa kanang ganing presensya sa Ginoo, sama sa Ginoo sisters, hindi no nga mag-disconnecta diha sa presensya sa Ginoo. Kaya umugod ni siya isa kang sana siya espiritu nga mukalat nga sama sa iyang example ng murag cancer, no, nga dili nato mabantayan nga magkaroon siya na kanang mukatay-katay siya, no, and sama sa iyang state po ganina ba nga ganing humility, no, is not a weakness. Kasi kadamihan mga word pag kanang speak na gani about humility is kanang lisod jud kayo siya, no, kanang especially pag ikaw ang type sa person nga maprinsipyo ka, no, kanang sa lahat ng bagay minsan kanang feeling mo ikaw jud ang tama, no, so lisod jud ni humility na ginahimo na kanang ganing. Actually, ganito kato na-remember na ko katong sa CBI Pangulo, kinigis topic is pride. No? Kaya na sila, di ba, sama sa Ginoo ni Sister Cindy, no, nga, humility is not weakness. No? Kumbaga, strength na siya. No? Kay, dili baya basta-basta magpaubos. No? So kung naana ka sa point na nagpaubos ka, it means, ang imo ang courage yun na liho. No, so you have the strength nga magpaubos. No, kay kining word nga pride mag-word, dili lang ni nato makita sa mga kabataan. No, mostly kining pride na ani siya sa mga professional nga mga tao. Mostly kining mga pride na ani siya sa kanaganing na ay mga ranggo, na ay mga titulo, or kanang someone, yung nga kanang they think that they are better than others. No, kanang so isod di siya ka lang mag-speak o ingani sa mga tao nga naa sila yung mga baruganan, no? Pero pag si Lord Joy ang muliho, no, sa atua, si Lord, pag if you really understand, no, ang kanaganing imong relationship niya sa Ginoo, if you really understand who you are, no, pag-abot niya sa Ginoo, kaya wala man dito kagarbod niya kay Lord, no, we are nothing, no, compared to God. No, so masabtan nato nga kung wala jud ang Ginoo sa atong kinabuhi, asa man ta puluton, no, tanan nga naa diha sa tuwa, no, tanan na siya gikan diha sa Ginoo. No, mo na papagamay man hangtod sa dako nga butang na karon sa tuwa, i-acknowledge yun nato na siya nga gikan diha sa tuwa. Kasi kung i-acknowledge nato na siya nga gikan sa atong strength, that is pride, no, karon na siya. So everything nga naa sa tuwa gikan jud na diha sa Ginoo. Mo nang ang kanang spirito sa pride, delikado jud siya kung dili nato tanggalon sa ato ang kinabuhi, no, kay pag dili siya ma-dissolve, dili lang ato ang personal life, ang atong family, especially ang atong spiritual life yun ang ganing iyahang pagpatyon, no, iyahang pagputol. Sama ni siya sa kanang anay, hinay-hinay kaniya nga mukalat siya. No, nga dili mo mapansin, you are not aware na you are not the same person na kanang ganing ibago sa Ginoo, ibalik na dahil sa imong old self. So, glory to God na karon gabi i-reminded niya nga kung naa pa man sa tuan no, kay pride, no, dapat ato adjud ni isurrender diha sa Ginoo. No, kay kung dili ni nato isurrender diha sa Ginoo, dili joy pag-manifest ato ang kanang fruit of the Holy Spirit. So, kato siya. Amen. Kaysa kayo share na ay insight.
Dalaygon ng Dios, salamat sa iyahang mga pulong nga nagaministeryo sa matag usa ka nato tungod kay ang Dios nagaproseso sa atong mga kinabuhi tungod kay dunay sa plano nga iuban ta niya diha sa iyang harian. Blessed be the name of the Lord. Ang exhortation iningkat na sa kawagalion alang sa matag usa ka Kristohanon. O doon ako'y ihatag nga usa ka hari nga diin siya puno sa garbo. So kato ganiha para matos ko personal. So balik ka din sa ulog God, kinsa man ang hari ang magarbuhon kaayo siya. Dinhi sa Daniel chapter 4 verse 28 hangtod sa katapusan nga verse na diin si King Nebuchadnezzar nga din garboso kayo siya nga nagdumala sa Babylon. Ingon siya nga namugna ning Babylon, nagninduti tungod ka nako. Ako. Just like Satan nga ingon siya kadto naa siya 5 eye wheels o mo hinungdan nga sa iyang downfall. So karon wala nalipay ang Dios sa iyang ipamulong. Nganuman, kay kung ang garbo manggudon mo pasibol sa kinabuhi sa tao, ang mahitabo niya anak, mura din payubos ang Ginoo. So wala malipay ang Dios. O gayon, unsa may gi-allow sa Dios sa iyang kinabuhi, matanggal ka sa mga katawhan, maawa ka sa harianon nimong Pinoy-anan nga maong palasyo. Adto ka magpuyo sa balili o mukaon ka sa mga gikaon sa baka. So matag-adlaw o gabi dito siya. Hangtod mabasa siya sa yamo o ang iyahang balhibo nanubo, ang buhok, ang iyang balhibo sama na gyud siya sa hayop. Ang iyang kuko ni taas murang moy sa langgam. So ang nahita po dili na gyud siya ma-recognize na siya ang hari sa Babylonia. Ngayon naman nga nahitabo man ito nga ana ay judgment or punishment sa iyang kinabuhi tungkol sa garbo. So, mausad na alam sa matag-usa nato, ikinahanglan din nato nga mupahibos na sa Ginoo. O maubitan na hinungdan nga kinahanglan nga mubalik yun ta sa pulong sa Ginoo pero walay lain nga muhatag ka nato pagbadlong maulamang ang Ginoo. So, i-allow ko sa Diyos yan kinabuhi para ma-recognize niya na aduna pa di ay mas labaw kaniya. Kung ako mahibawaan na dinha sa verse 34, sa katapusan sa mga adlaw ako si Nabucodonosor, niyahat sa akong mga magkapaingon sa langit o ang akong salabutan, nahiuli ka na ko o gihimaya ko ang halanggon mo o gidahay ko ang pasidunggan ko siya nga buli sa walay katapusan kay ang iyang dominyo mao ang walay katapusan nga pagmando o ang iyang giharian gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan o ang kanang mga pumuluyo sa yuta di ba nisip nga walay nahot o siya nagabuhat sumala sa iyang kabubuton diha sa mga kanon sa langit sa og paniwala sa mga pumuluyo sa yuta o walay makapugong sa iyang kamot kung makasulti kaniya unsay imong ginabuhat. Sa maong panahon ang akong salabutan nahiulikan ako o tungod sa imaya sa akong giharian ang akong pagkahalangdon sa pagkahayag nahiulikan ako o ang akong mga magtatambag o ang akong mga kadakuan na nagpangita kanako o ako napahamutan sa akong giharian o ang labaw kaayo nga kadungganan
baka na po. Karon, ako si Nabucodonosor nagaday o nagabayaw o nagapasilungog sa hari sa langit kay ang tanan niyang mga buhat kamatuuran man o ang iyang mga dalan lunlon hustisya o mahimo nga pagapaugson katong nagalakat sa pagpanabilag. So, ato makita din nga usa ka dakong ehemplo nga ang usa ka Kristohanon mo pa iubos sa Ginoo sa dayon ng Dios. Nakatingin yan. Makuha sa tingin. Dalahin ko ng Ginoo. Ako man siguro may pinakatikuan na rin, no? Wala ko kaabutan ng charismatic movement to. 1980s, wala ko sa kanana. Bago kami Kristoano niya to, sikat kayo na iyon ng pride. Ang pride daw, kabihan ng pride. Yung lumano pala, ito lang. Kana daw pride. Personal relation in the church environment. Sabihan daw na o Christ, personal relation in Christ environment. Unay ko sa una, kung sa mga charismatic. Pride mo yung sa kadakong hinundan sa usa ka kinabuhi Kristohano. Sometimes kita diri sa simbahan na ginadala nato ato mga titulo kung sa kita sa gawas. Kung manager ka sa gawas, imong gidala imong pagka-manager diri sa sulod. Kung palangitan dako imong kuan dito, may kung ka nga presidente ko sa ano siya, imong ginadala. Dapat kung simba ta tanan natong title ibili dia sa pultahan. Kay kung maingon si pastora na kinsay mo volunteer ka magito ka Silias. Wa kay mo na ingon tong manager bayad na lang ko. Para rin maghilos ka sila, di man praktikal na imobra dito. But remember, it's about humility. Iginawa sa Kristo gani, iyaw ni pahugasan mga bahong sa iyang. Diba? That's a di mo about sana humility. Ang pride, mo ginay hinugdan nga kahulugan sa usa ka Kristohanon. Pride, kung imo giniglalong na sabton, kulang ka kumpiyansa sa imong kaugalingon. But that is why you think to hide it. Kung madumduman itong wakil ni Pastora marilig na katong maskara, di ba? Kadumdum ato. Nga nang mag-lipstick, nga nang mag-make up, kaya nagpuo kitang maskara ka. Ayaw natin makita yung totoong ikaw. Para ba kung nag-make up ka, you gain that respect. Para bang kung nagsuot ka ng mamahaling damit, kuyaw ni. Kana ba kung istorya ka, mag-English ka, may pinag-aralan dito. Para bang may ginatago kita na ayaw makita na to sa ibang tao. Maulaw ka kung makita ka. Na ako'y kauban niya ito sa opisina. Wakil ko nakikita na upo sa sapatos. Kauban nito sa boarding house. Ka sapatos ko matulog. Kaya diya yung tiil. Masunog ito, laan na yung tiil. Ulaw siya na makita yan. So ako lang, example lang po rin ako para malingaw po mo sa istorya. Tangagal to may Canada, no? Bigyan ko man to Canada sa una. Si Pastora ang gusto ko to Canada sa una. Siya ang principal, ako dependent. Siya nag-apply, so siya pumasa. So katong nadawat na, ikaw ko, sampos Canada. Huwag ako na kay composition din si Pastora na kaibalo sa akong trabaho sa una.
ang mga gwardiya sa gate, magsalot na kung gawas ko. Nya, may taga bitbit o bag kung sulot sa opisina. Anak ko din. Nakaroon, bato kong Canada, makunsta kong Canada. Nag-aaral pa, pinapaaral pa kami ito, kailangan ng qualified, yun ini, kailangan mapastiral. Mapastiral. Kaya ito mapastiral. Engineer man ko by provision. Kung ko Canada, makunsta ko sa Canada. Kung saan akong trabaho rito. So akong desisyon yan ito, na mato sa Canada, ihubok na ko kung kinsa si Chico diri sa Pilipinas. Ibilin nila ko diri sa Pilipinas. Kung baga, hubad ko nga ako sa Canada, walay makailan ako. Akong ibuta sa pagalingon na hindi ko magpailan-ilan, hindi na anak ko yan ito. Kunya, ang kuwan pa dito no, diri, wapo kayo ng trabaho rin, nagabano ko kung kao, pag-abot dito, merchandiser lang to sa grocery. Minimum pagod ang sweldo, pero dollar. Minimum pagod ang sweldo. Yung pastora, medyo pastora pa rin, medyo maayaw na tupahan ng sigla. Kini, kung unsay yung klase sa tao, pangitao yung ka, musibol yung ka, ng lugar, bisan imo'y pakilala yung pag-ulingon. The way you speak, the way na magsalita ka, the way you, kandak yun siya ba? Bigyan sila ng breathing yung tabanan eh. Lagi din yung bawal ba? Kung magpailan na, magaling ako sa pagkakas. Nga anak akong edukasyon. Pero tsanday siya naman, ingon pa ganito kauban kong insik. Bakit kaya parang hirap na hirap pumunta ito sa Canada? Pagkatapos mga agaman na dito karton. Ingon po ito, isa na ko kauban na Russian na refugee ko siya po. Kanya kitagaan siya kay part program niya ito katong mga refugee tagaan trabaho. Dili siya proud na mga kami karton kay propiso sa dito sa interior sa Russia. Mga putong akong kauban ng mga ilan niya. So ito mga kailangan mga kauban ako mga panunod na gikan sa gawas. Pero ayaw ka no, sa pipila ka to, na ko nag-espiritu sa Canada, wala akong mahilig. Wala yun, as volunteer ko, kita ko akong braso dito sa tinodan, hatod karon kaya na ko ng pagagawon ng mga kanto, no, siguro ng lugay-lugay pa ko, no? Kanang, dating ko na, ako i-earn ang ako ang pagka-spito. Kana siya, ingon ko akong manager, kana siya, magaling yan. Kung meron ka problema, tanongin mo yun. I don't know, kay, automatic ko sa kuwang tanan, na kay problema, ako muna ang bitaw, and I can give a solution. Wala ko nagkakilala, may anak ko, anak ko, tapos, purpose about na lumabas din yung natural. That I would earn the respect by not magsuot o make-up, magsuot ano dyan. Anto to, mayroon sila na unaan sila ay pangitaon sa tipo superstore. Kanang iyon nilang is-in, no? Dako, yun na dako, ako ang tindahan. Na, mag-iyon sa iyo pangitaon na tanan niya. Pangita o product, alam ko yun kung ang parte sa tindahan. But sabot na I earned the respect ng mga taong palibot ko doon. Bingon sila, the guy with the hat, kaya medyo bago na ko yan, pero hindi ko gasuot o kwan sa una, sabi, you just ask the guy with the hat kung unsay at kung lubuan. Ibig mga simple na mga kanang operation sa kwan, hindi ko pamunta ng hantod na na promote ko. Ang akong kasabay no, mga high school graduate na. Bingon ko, ako, nakamastira graduate. Marami ko yung engineer by profession, akong kasabay taon, mga grade, ano na to sila. Pero I earned the respect. No? Ato na nahimo akong leadman, nahimo kuhan sa gabi. Without thinking it, ay kung anak ko na ito, hindi mani kami na akong trabaho, kanamang supervisor mga tao. Niabot mi dire hindi ko ana, ini mga simbahan. Wala na kailas ako dire, wa mi magpailan ato. Kami ni pastoral na rin, we avoided. Ingon nga ikan ni Canada. Tugay na mga kailan sa buwan, diba? In 2 years bago ingon ni isang yung baryo. Huwag nila pakilala kayo. We don't want na respetuhin kami because galing kami na Canada. Kaya lang respetuhan nila kami kung unsa kami. Mahirap gawin yun. Kaya nag-iwan ng humility, ibulsa sa limong, mahirap yung gawin hindi. Pero na-prove na ko na kaya PDTI. You can earn your respect by
who you are. You don't have to wear it up. You don't have to, by just, malaman na ang isang tao na maganda will exalt, no? Kung kawasan iyang pagkagwapa sa iyong sinutian, the way na maganda siya, hindi yan niyo, di ba? It's your personality inside. Kung saan mo kasing-kasing, kung maayo kasing-kasing, kung maayo o what siya. What is the abundance sa iyong kasing-kasing? Well, display sa iyong surang niyo, maayo na sa tao ba? Hindi na kailangan maginambugay na dagang ukot sila, hindi na kailangan. Just to gain friendship. So kailangan na proven ako na ang pride pala pinili mo emotion. Kung na-earn ako ang respeto din bisan sa baryo. Sa baryo, hindi mo kukonsultan sa ilang mga rin lang. Para mag-away sa lupa, kita mo? Rindero. Wala mo ko nagpailan eh. Nanong mulong na sa ako nga, Pastor, doon ako ito, pastor ko rito, pero ang akong trabaho rito, bigay advice kung kayo po sa kanilupa, nag-aaway sila, rindero, kay sa tribal na bili, makuhaan. I did not go until nila yung anak ko, pero siguro sa aking personalidad ba, wala mo ko panghampok dito. You will earn that. No? Pero galing ko nga, hindi na kailangan manghampok ka. Ang akong pamilya, halos di sila kaila sa ako ang side sa ako. No, wala na ko kay pangsulti sa akong basis. Karoon na lang, namatay na si Pastora. Si Pastora, o yung sa kaabot pa sa Moa. Si Dulay ang nakaabot dito. But I mean, ang unang kasabot niya, kung maayon kang tao, humble kang tao, you will earn the respect of people. Pastor, you will earn the respect of people. Tanawa si Jesus Christ, but wala mo dahil silang pailan na anak siya ng Diyos. Pero na-earn niya. Tungkol sa 12 ka-apostolis. Sumawa na siguro na ang akong masiyet, no? Gana na akong personal na tax. Para ninyo ba yung dad? At the same time, ay lato ninyo. So, pride. People's pride. People's tongue. Ako lang hindi sa inyo nga namaskaran ako sa inyo. King Abda. Pagpulos at tumumok na lang. Because we want to look good. That people will respect us. Pero hindi na kinahanglan. People will respect you for what you are. Bis, kung saan pa rin mo paano dahil ang tao kayo na naawa na ipulok ng tuwa na. Pulok na lang ng inyong kita. Na, hindi lang natin. Amen. Praise God. Pagkato lang kita sa pagkaka sa atong apili o magaligo kita. Okay, let us all stand and pray for our apili. Heavenly Father, Lord, we thank you once again, Father, O God, for your faithfulness, O God, for your gracious God in our lives, Father God. Lord, we thank you, Ginoo, sa mga panalangin, Lord, kaya mag-ibigyan ka na mo, Lord. Isan sa namin tayo natin sa bakit Father, O God, we thank you that you have been so faithful, Lord God, for providing our needs. And we thank you, Father, O God, na bisan pa man Ginoo, ikaw ang Diyos ng mga nagapanalangin, Lord God, sa mga makaisuot na, Lord God, ng mga nagatrabaho. Dala salamat, Lord God, sa ilang promotion, Lord God. We dedicate it, Lord God, din sa mga kaisunan ng Ginoo nga na yung mga nito. So, Lord, we pray, Lord God, na mag-aabot-abot ang mga customers, mga clients, Father, O God, na sa ila, O Diyos, bisan pa man Ginoo, sa mga farmers ng Ginoo, nga mga brothers and sisters, that Lord, we pray, Ginoo, nga ikaw Ginoo, maghahatag sila, Lord God, ang abundance, Lord God, silang harvest, Lord God, na wala dyan bisan unsa nga mga sisters, Ginoo, nga makalaw, Lord God, sila mga pananong O Diyos. Lord, we continue to pray, Father, O God, na sinimanitary, Lord God, can help, Lord God, sa expansion sa inyong territory, Father God, and we pray, Father, O God, ikaw, Ginoo, magkatudlo ka na, Lord God, on how to be responsible, Lord God, in handling, Ginoo, sa finances, na magbibigan ka na po, O Diyos. O ikaw, O Diyos, abuhin ka, Diyos, nga mo ginagay, Lord God, o ginabalikan, sa dalang pasalamat, tuwong himaya, in Jesus' name we pray, Amen. Amen.
buhi na lamang kayo. Salamat Ginoo sa mga pulong na ikaw Ginoo ang Diyos na nagpadayon sa mga patubo ni Ginoo God. Lord, as you seal your spirit Ginoo God, Lord, na ikaw ang Diyos na mga padayon Ginoo sa paghatag ng mga revelation sa mga usa kanamo as we reflect on your word, Ginoo Lord God, nga di kami dili ma-discourage, Ginoo God, dili ma-distract, Ginoo Lord God, dili ma-disconnect, Ginoo Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong grasya na ikaw, Ginoo, ang Diyos na nagapanalipod ka namo. Salamat sa imong grasya nga Ginoo, magapabilin ang mga pulong sa matag kasing-kasing una-una sa matag usab, Ginoo God. Lord, as you have said in your word, that may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship with the Holy Spirit be with us now and forever. Ug ang tanan mag-ainon